Ang mga halimaw na nabubulok na bangkay ay medyo kalat. May 100 mago ng kalansay na nagbubukas ng daan, sapat na para makalagpas sila ng walang hadlang. Ang lupain sa unahan ay nagbago na. Sa lupa, lumitaw ang mga lawa-lawaan na parang asupri hindi asupri, ngunit medyo magkapareho ang kulay. Kasabay nito ay ang masangsang na amoy na direktang tumatagos sa ilong. Kahit si Lin Mouyu ay nakaramdam ng kaunting hirap na tiisin ito. Naroon pa rin ang bagyo ng hangin, ang kulog at kidlat ay patuloy pa ring dumadagundong. Naisip ni Lin Mouyu ang sentrong lugar ng walang hanggang larangan. Pagpasok sa pinakasentrong lugar, nagsimulang magbago ng husto ang lupain. Hindi kaya't ang pagbabagong ito ngayon ay nangangahulugan din na ang mga halimaw sa loob ay naging hindi na pangkaraniwan. Dahan-daang sinabi ni Lin Mouyu, malapit na tayong pumasok sa lugar ng mga halimaw na level 6 na po. Tumingala si Dongfang Zhao. Noong bata pa ako, parang nabanggit ito sa akin ni Ama. Hayaan mong alalahanin ko sandali. Nakita ni Lin Mouyu na sinusubukan niyang alalahanin, kaya hindi niya ito ginambala. Hinahanap ni Dongfang Zhao ang alaala, ngunit ang mga alaala noong bata pa siya ay medyo nalimot na. Noong panahong iyon, ikinwento ni Dongfang Yi ang ilang bagay tungkol sa mundo ng pagkabulok. Sa wakas, may liwanag na lumitaw sa kanyang magagandang mata. Naalala ko na, ang lugar na ito ay tinatawag na lugar ng pagtunaw ng buto. Ang mga maliliit na lawa-lawaan na iyon ay may napakalakas na kakayahang tumunaw. Hinding-hindi dapat mahulog doon. Nagtanong si Lin Mouyu, ano pa? Malakas na tumango si Dongfang Zhao. Meron. Sinabi rin ni Ama na sa mga lawa ng lugar ng pagtunaw ng buto, may isang napakatakot na halimaw. Hihilahin ka nito papasok doon, kakainin ka. Noon, kapag hindi ako sumusunod, ginagamit niya ito para takutin ako. Natatakot ako, hindi na ako nangangahas na hindi sumunod. Nang sabihin ito, bahagyang namula ang mukha ni Dongfang Zhao sa hiya, lahat ng nakakahiyang bagay noong bata pa siya ay naikwento na niya. Hindi inakala ni Lin Mouyu na ito ay panakot lamang sa bata, marahil ay totoo ito. Ang tubig sa lawa ay naglalabas ng mabahong amoy, medyo katulad ng tubig ulan sa bagyo, ngunit mas matapang ang amoy kaysa sa tubig ulan. Tiyak na mas mataas din ang kakayahang tumunaw nito. Tungkol naman sa mga halimaw na nabubuhay sa loob, malamang ay totoo ngang mayroon sila. Ang mundo ay malawak, hindi nauubusan ng mga kakaibang bagay. Kahit sa nagbabagang bato ay may nabubuhay na halimaw, sa ganitong maasim at mabahong tubig, hindi nakataka-taka kung may nabubuhay na halimaw. Mag-ingat tayo. Para sa kaligtasan, nagpatawag si Lin Mouyu ng 100 kalansay na mandirigmang berserker upang sila ang magbukas ng daan sa unahan. Ang mga mago ng kalansay naman ay pumalibot sa kanilang dalawa habang naglalakad sila pasulong. Pagpasok pa lamang ng mga kalansay na mandirigmang berserker sa lugar ng pagtunaw ng buto, agad na naramdaman ni Lin Mouyu na nasusugatan sila. Ang hangin sa lugar ng pagtunaw ng buto ay puno ng hanging tumutunaw, parang nakal-alasong gas, na patuloy na nagdudulot ng pinsala sa mga kalansay. Mabuti na lang at hindi gaanong malala ang pinsala. Pagpasok nila sa lugar ng pagtunaw ng buto, kusang na-activate ang bal-araw ng buto. Naiintindihan ni Dongfang Zhao na kung wala si Lin Mouyu, hindi siya makakarating sa lugar na ito. Ang pinakamalaking posibilidad ay magiging isa siyang miyembro rito, magiging isang naglalakad na bangkay. Biglang umapaw ang tubig mula sa isang maliit na lawa. Isang galami ang mabilis na sumibat na parang kidlat mula sa lawa, pumulupot sa isang kalansay na mandirigmang berserker. Plop! Hinayla nito ang kalansay na mandirigmang berserker papasok sa lawa. Ang tubig sa lawa ay naglalabas ng masangsang na amoy ng asim at may napakalakas na kakayahang tumunaw. Pagkapasok pa lamang ng kalansay na mandirigmang berserker, agad itong nakatanggap ng tuloy-tuloy na pinsala. Sa pamamagitan ng pakiramdam mula sa kalansay na mandirigmang berserker, halos nakita na ni Lin Mouyu ang halimaw sa ilalim ng tubig. Ang anyo nito ay parang pugita, may mahabang katawan at 8 galame. Ang dulo ng bawat galame ay nahahati na parang kuko ng hayop, may matutulis na kuko. Kasabay nito, ang mga galame ay puno ng mga suction cup. Malakas ang higop ng mga suction cup, mahigpit na nakakapit sa kalansay na mandirigmang berserker. Ang iba pang detalye ay hindi malinaw, ang kalansay na mandirigmang berserker ay nagpadala lamang ng pangkalahatang impormasyon, hindi kasing linaw ng direktang pagtingin gamit ang mata. Mabilis na gumanti ang kalansay na mandirigmang berserker. Nagliwanag ng matingkad na pula ang palakol nito, malakas na hamampas sa galami ng halimaw. Boom!
Isang haligi ng tubig ang tumaas ng ilang dosenang metro, pagkatapos ay naging mga patak ng ulan na bumagsak. Matagal nang lumayo sina Lin Moyu at Dong Fangzhou mula nang sumirit ang haligi ng tubig. Masyadong mabaho ang tubig na ito, mahirap tiisin. Ang kakayahan ng kalansay na mandirigmang berserker ay parang humiwa sa tokwa, pinutol ang galami ng halimaw, at nagsimulang atakihin ang katawan nito. Ang mga mago ng kalansay ay nakarating na sa tabi ng lawa. Gamit ang paningin ng mandirigmang berserker, natukoy nila ang lokasyon ng halimaw. Nagliwanag ang mga kamay ng mga mago ng kalansay, nagpakawala ng sandamakmak na kakayahan papasok sa tubig. Sumabog ang mga elemento, walang tigil ang ugong. Ang mabahong tubig ay halos liparin patungo sa langit. Sa isang iglap, natuyo ang maliit na lawa. Ang halimaw sa loob ay sumabog din at naging pira-piraso. Ang maasim na tubig ay bumagsak na parang ulan. Hinayla ng kalansay na mandirigmang berserker ang ulo ng halimaw at tumalon papunta sa pampang. Mula sa malayo, ginamit ni Lin Moyu ang teknik sa pagmamanman na bubulok na mabahong pugita level, 60 pangalan at level lamang pa rin. Talagang nakapasok na sila sa lugar ng mga halimaw na level 60. Mula sa pinsalang idinulot nito sa kalansay na mandirigmang berserker, makikita na hindi ito gaanong naiiba sa mga level 60 na halimaw na nakaharap ni Lin Moyu dati. Ang tanging pagkakaiba ay ang mga atake nito ay may kasamang napakalakas na laso ng nabubulok na bangkay. Ang terminong ito ay mula kay Dong Fangzhou, bawat atake, naiipon ang laso ng nabubulok na bangkay. Kung maraming beses umatake, ang naipong lason ay magiging nakakatakot. Ang laso ng nabubulok na bangkay ay magdudulot ng tuloy-tuloy na pinsala sa loob ng mahabang panahon. Sinubukan ito ni Lin Moyu minsan, hinayaan niyang makagat ng isang mababang antas na nabubulok na bangkay na level 30 ang isang kalansay na mandirigmang berserker. Ang resulta, 10 araw ang lumipas, naroon pa rin ang laso ng nabubulok na bangkay. Ang ganitong katagalan ng epekto ay nagpakilabot kay Lin Moyu. Noong panahong iyon, sinabi ni Dong Fangzhou na ang laso ng nabubulok na bangkay ay mananatiling magpakailanman kung hindi maaalis. Ang kakayahang maipan at manatiling magpakailanman ang nagpapagawang napakadelikado nito. Mabuti na lang at kayang alisin ng kakayahan ng general na necromancer ang laso ng nabubulok na bangkay. Kung hindi, dahil lamang sa patuloy na pag-iipon ng lason, mapipilitan si Lin Moyu na iwanan ang mga kalansay na nalasan at magpatawag ng bago. Tumingin siya sa unahan. Libu-libong lawa-lawaan, halos bawat isa ay may nabubulok na mabahong pugita. Ang pagdaan dito ay hindi may iwasang maatik sila. Mula noon pa man, ayaw ni Lin Moyu na maging pasibo. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Daan-daang mago ng kalansay ang lumitaw. Agad na kumilos ang mga mago ng kalansay, ginamit ang mga elemento para pasabugin ang mga lawa-lawaan, pinatutuyo ang maruming tubig sa loob, at pinalalabas ang mga nabubulok na mabahong pugita. Handa na rin ang mga kalansay na mandirigmang berserker. Pagkalabas pa lamang ng nabubulok na mabahong pugita, susuungin nila ito ng kanilang mga palakol, mabilis na pinagpuputol-putol. Bagaman ang mga nabubulok na mabahong pugita na ito ay hindi talaga mamamatay, sa maikling panahon ay hindi sila makakabawi. Napakabilis kumilos ng mga kalansay, mabilis na nilinis ang isang daanan. Magkasamang lumakad sina Lin Moyu at Dong Fangzhou sa daanang nalinis. Inabot sila ng kalahating araw bago makalabas sa lugar na ito ng mga lawa. Nagliwanag ang langit at lupa. Mga kidlat ang palm unit sa buong kalawakan. Sa unahan, muling lumitaw ang isang bagyo ng hangin. Ngumiti si Dong Fangzhou at sinabi, pwede ka na namang samalo ng kidlat. Tiningnan ni Lin Moyu ang bagyo ng hangin. Lugar ng level 6 na po. Ang bagyo ay halatang mas malakas kaysa dati. Sa ilalim ng bagyo, isang malaking grupo ng mga halimaw ang nagtitipon, halos 100 halimaw ang magkakasama. Pagkatapos, isang kidlat ang bumagsak mula sa langit. Ang higanting kidlat ay tumama sa isa sa mga halimaw. Agad na sumabog ang halimaw na iyon. Ang nakakatakot na kidlat na kumalat ay inabsorb ng ibang mga halimaw. Ang halimaw na sumabog ay muling nabuo at nakabawi, naglalabas ng mas malakas na aura kaysa dati. Matapos dumaan ang kidlat, saka pa lamang dumating ang ugong, nakakabingi ang pagyanig, na para bang yumayanig ang buong lupa. Nang inig ang puso ni Dong Fangzhou. Ang kidlat na ito, tila mas malakas pa kaysa dati. Bahagyang tumango si Lin Moyu. Totoo ngang mas malakas, napansin na niya. Ang maraming halimaw na nagtitipon ng ganito ay para paghatian ng kidlat.
Ang kidlat ng muling pagsilang, bagaman makakapagpa-evolve sa kanila, ay magdudulot din ng pinsala. Kung hindi nila makayanan, sisubog din sila at mangangailangan ng mahabang panahon para tuluyang makabawi. Sa daan, nakakita na si Lin Moyo ng katulad na sitwasyon. Napaisip si Lin Moyo. Hindi inaasahan, natuto pa ang mga ito na magbahagi ng pinsala. Nagkaroon na ba sila ng kaunting katalinuhan, o likas na ugali lamang ito? Sa grupo ng mga halimaw na nabubulok na bangkay na ito, mayroong tao, demonyo, at lahi ng dragon. Ang tatlong lahi na nagpapatayan sa labas ay payapang namumuhay ng magkakasama rito. Sa mundo ng pagkabulok, walang magkakalabang tatlong lahi, tanging ang mga halimaw na nabubulok na bangkay na naging isang lahi na lamang. Ang kidlat ng muling pagsilang ay pinaghahatian nilang lahat, inaabsorb, at pare-parehong nakikinabang, hindi maliit ang itinaas ng kanilang aura. Pagkatapos, sabay-sabay silang lumingon, nakatingin kina Lin Moyo at Dong Fangjiao. Ang aura ng mga buhay, sa harap ng mga nabubulok na bangkay, ay parang nagniningning na araw. Mahigit 100 nabubulok na bangkay ang sabay-sabay na sumugod sa kanila. Sa dinaanan nila, ang mga nabubulok na bangkay ay medyo kalat, paminsan-minsan lamang may 3 o 4 na magkakasama. Mahigit 100 halimaw na nabubulok na bangkay na sabay-sabay na sumusugod ito ang unang beses na nakaharap sila ng ganitong sitwasyon. Bukod dito, lahat sila ay lampas na sa level 60. Tulad ng tatlong lahi, kapag lumagpas sa level 60, malaki ang itataas ng attributes. Hindi eksepsyon ang mga nabubulok na bangkay. Kung bago ang ikalawang pagbabago ng klase, sa pagharap sa grupong ito ng mga nabubulok na bangkay, hindi magdadalawang isip si Lin Moyo na tumalikod at tumakbo. Ngunit ngayon, wala pang isang hingahan, ang grupong ito ng mga nabubulok na bangkay ay nakatawid na sa distansyang 1,000 metro. Handa na si Lin Moyo. Nasa unahan ang 500 kalansay na mandirigmang berserker. Sa likuran ay 500 mago ng kalansay. Sa pinakahuli ay 2 general na necromancer. Iwinasiwas ng mga kalansay na mandirigmang berserker ang kanilang mga palakol, hinaharangan ang lahat ng sumusugod na nabubulok na bangkay. Walang isa man ang makalagpas. Sa sandaling ito, gumanap ang mga kalansay na mandirigmang berserker bilang mga kabalyo, KYC. Bagaman wala silang kalasag ng kabalyo, ginamit nila ang kanilang mga katawan bilang kalasag. Ang mga mago ng kalansay ay nakatayo na parang mga poste sa likuran, nagpapakawala ng pinsala. Walang tigil ang pagsabog. Ang grupong ito ng mga halimaw na nabubulok na bangkay ay halatang mas malakas kaysa sa mga nabubulok na mabahong pugita. Hindi sila kayang agad na mapuksa ng mga mago ng kalansay. Mataas na antas na nabubulok na bangkay, level 61. Mataas na antas na nabubulok na demonyo, level 62. Mataas na antas na nabubulok na butiking may dugo ng dragon, level 61. 3 beses na sunod-sunod na ginamit ang teknik sa pagmamanman, bawat isa ay tina-target ang ibang uri ng halimaw na nabubulok na bangkay. Sila ay mga labi ng walang hanggang malaking digmaan, kabilang sa iba't ibang lahi. Ang nabubulok na bangkay ay mula sa lahi ng tao. Ang nabubulok na demonyo ay mula sa mga demonyo sa kalaliman. Ngunit, ang halimaw na may anyong parang lahi ng dragon, bakit ganito? Nagpakita ng pagtataka si Lin Moyo. Malinaw na ito ay nabubulok na bangkay ng lahi ng dragon, bakit naging butiking may dugo ng dragon? Bagaman ang anyo ay sa lahi ng dragon, may ilang pagkakahawig ito sa butiki. Nakita ni Dong Fangjiao ang kanyang pagtataka at nagtanong, anong problema? Gamitin mo ang teknik sa pagmamanman sa halimaw na nabubulok na bangkay BLG. 653 ng lahi ng dragon na iyon. Ginamit ni Dong Fangjiao ang teknik sa pagmamanman, pagkatapos ay nagpakita rin ng pagtataka. Bakit butiking may dugo ng dragon? Umiling si Lin Moyo. Nakakita na siya dati ng halimaw na nabubulok na bangkay ng lahi ng dragon, ngunit noon, masyadong mababa ang level ng kalaban. Sa ilalim ng atake ng mago ng kalansay, naduraj ito agad. Kaya hindi pa niya nagamit ang teknik sa pagmamanman para suriin ito. Hindi maaaring magsinungaling ang teknik sa pagmamanman. Ito ay isang kakayahan na dinala ng mga ninuno ng sangkatauhan mula sa lihim na lugar ng pinagmulan. Bukod dito, hangga't tao, maaaring gamitin ito, walang limitasyon sa propesyon o level. Sa loob ng maraming taon, malaki ang naitulong ng teknik sa pagmamanman sa sangkatauhan. Kung sinabi nitong butiking may dugo ng dragon ito, tiyak na hindi ito mali. Pakiramdam ni Lin Moyo ay parang nakatuklas siya ng isang nakakagulat na lihim.
Sa ilalim ng buong lakas na pag-atake ng mga kalansay na mandirigmang berserker at mago ng kalansay, ang mahigit 100 halimaw na nabubulok na bangkay ay mabilis na napuksa. Sa huli, tanging mga kalat-kalat na piraso na lamang ang natira sa paligid, naghihintay na mabuo muli. Inalis ng general na necromancer ang laso ng nabubulok na bangkay mula sa mga kalansay na mandirigmang berserker. Humakbang si Lin Moyu papasok sa bagyo. Si Dongfang Zhao ay may dalang pag-aalala. Mag-ingat ka, nasaksihan na rin niya ang nakakamanghang lakas ng atake ng kidlat, kailangan ng daan-daang halimaw na nabubulok na bangkay na maghatian para makayanan ito. Ngunit si Lin Moyu ay nag-iisa lamang. Hindi ito pinansin ni Lin Moyu. Ang mainit na agos ay dumadaloy sa kanyang katawan. Ang setro ng muling pagsilang ay lumitaw sa kanyang kamay. Hindi kailangang itago sa espasyo ng imbakan ng setro ng muling pagsilang, medyo. Katulad ito ng bato ng teritoryo, karaniwang nakatago sa mundo ng espiritu. Kapag kailangan, maaaring ipatawag agad. Ang tindi ng bagyo sa lugar ng level 6 na ay tumaas ng malaki. Ang lakas ng kidlat ng muling pagsilang ay mas malakas din ng maraming beses. Ngunit hindi nag-aalala si Lin Moyu. Kung gusto siyang talunin, kailangan munang tanungin ang kanyang leiyo ng mga patay sa kanyang mga mata, muling kumislap ang isang sinag ng pag-asa. Marahil ang pinatibay na kidlat ng muling pagsilang ay maaaring magdala sa kanya ng ang resistensya sa elemento ng kuryente ay umabot na sa 75%. Ang setro ng muling pagsilang ay mas maliwanag na rin kumpara noong una niya itong makuha. Naglalabas ito ng bahagyang kumikinang na liwanag, parang isang piraso ng jade. Ngunit sa piraso ng jade na ito, maraming mga depekto, kung titingnang mabuti, makikita ang maraming mga bitak. Hula ni Lin Moyu, kapag nawala na ang mga bitak na ito, ang setro ng muling pagsilang ay maaaring tuluyang maayos. Sa panahong iyon, malalaman kung gaano kalakas ang setro ng muling pagsilang. Maihahambing kaya ito sa setro ng Monarco? Alin kaya ang mas magaling? Binuksan niya ang mga pakpak ng kidlat, inalis ang bal-araw ng buto, sinalubong ang hangin na tumatagos sa buto at ang ulan na tumutunaw ng laman, at sumuong sa mga ulap. Sa isang iglap, sunod-sunod na matatalim na kidlat ang bumagsak. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang dagdag 2 milyong karanasan. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang dagdag 2 milyong karanasan. Hindi tinatanggap ng bagyo ang dayuhang tulad ni Lin Moyu. Ang kidlat ng muling pagsilang ng lugar na level 6 ay tumaas ng husto ang lakas. Ang pakiramdam ng pamamanhid ay napakalinaw. Malaking halaga ng kidlat ng muling pagsilang ang pumasok sa kanyang katawan. Ang agos ng init ay tumindi ng husto, umabot sa sukdulan, at muling damaloy papasok sa setro ng muling pagsilang. Kasabay nito, ang leiyo ng mga patay ni Lin Moyu ay nakatanggap ng nakakapangilabot na pinsala. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lin Moyu. Sa isang iglap, napakalaki ng pinsalang ito. Ang mga kalansay, hindi makahintay sa espasyo ng pagpapatawag, hindi makabawi sa oras. Si Lin Moyu ay may 75% resistensya sa pinsala ng kuryente, dagdag pa ang 5 beses na pagbawas sa pinsala, katumbas ng 20 beses na pagbawas sa pinsala. Kahit ganoon, nakaramdam pa rin siya ng kaunting hirap. Ang buong leiyo ng mga patay ay sabay-sabay na pinalaya sa himpapawid. Ang mga kalansay ay nagsimulang bumagsak na parang ulan. Ang buong leiyo ng mga patay ay lumitaw. Ang 2 general na necromancer ay sabay na gumamit ng paggamot sa hukbo, ginagamot ang kanilang sarili at ang mga kalansay. Walang tigil na bumabagsak ang kidlat. Libu-libong sugat ang nailipat sa kanila. Ang bilis ng paggamot ng general na necromancer ay hindi kapani-paniwala, at ito ay paggamot pa sa buong hukbo. Ang pinsalang dulot ng kidlat ay hindi makasabay sa bilis ng paggamot ng general na necromancer. Patuloy na binaliwala ni Lin Moyu ang atake ng malaking halaga ng kidlat. Ang agos ng init ay dumadaloy papasok sa setro ng muling pagsilang. Ang setro ay palakas ng palakas ang liwanag. Ang katangiang resistensya sa elementong kuryente ay nagpakita rin ng senyales ng patuloy na pagtaas. Nang maubos na ang kidlat ng muling pagsilang sa bagyo, ang kanyang katangiang resistensya sa elementong kuryente ay umabot na sa 76%. Isang beses na ito ay mas mahalaga kaysa sa 10 beses dati. Ang mga bitak sa setro ng muling pagsilang ay nawala na ng mahigit kalahati. Ayon sa pattern na ito, kailangan lamang maghanap ng ilang pangbagyo, at ang setro ng muling pagsilang ay maaaring maayos na. Ang kanyang karanasan ay tumaas ng malaki, mula 30% ay umabot na sa 50%.
May kaunting tuwa, naghanap silang dalawa ng bagyo sa gitna ng lugar ng pagtunaw ng buto na lampas sa level 6 na po na ito. Ang lehiyon ng mga patay ang nagbubukas ng daan, walang tigil na nagpapadala ng impormasyon tungkol sa paligid. Sa lugar ng pagtunaw ng buto na level 6 na po, halatang nabawasan ang bilang ng mga bagyo. 3 araw silang naghanap bago makakita ng dalawang bagyo. Matapos maabsorb ang kidlat mula sa dalawang bagyo, ang karanasan ni Lin Moyu ay tumaas na sa level 41, 88%. Ang katangiang resistensya sa elementong kuryente ay umabot na rin sa 79%. Ang setro ng muling pagsilang ay may natitira na lamang na isang maliit na bitak. Ang bitak na ito ay nagsisimula mula sa ibaba hanggang sa dulo, tumatakbo sa buong haba ng setro. Lihim na kinakalkula ni Lin Moyu sa kanyang isipan, kailangan lamang niyang maghanap ng isa pang bagyo, at maaari na siyang umangat sa level 42. Ang katangiang resistensya sa elementong kuryente ay tataas din sa 80%. Malaki ang posibilidad na ang setro ng muling pagsilang ay ganap ding maayos. Nang maisip ito, hindi niya mapigil ang magpakita ng kaunting tuwa sa kanyang mukha. Sa loob ng 3 araw, nakausad pa sila ng mahigit 2,000 kilometro. Nagsimula na silang makaharap ng mga halimaw na nabubulok na bangkay na lampas sa level 64. Mabuti na lang, hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakaharap ng halimaw na antas-boss. Nagduda pa nga si Lin Moyu kung mayroon bang halimaw na antas-boss sa mundo ng pagkabulok. Ang tanong na ito ay hindi rin alam ni Dongfang Zhao. Ang lahat ng alam niya tungkol sa mundong ito ay naikwento na niya kay Lin Moyu. Napansin nilang dalawa na habang papalalim sila sa lugar ng pagtunaw ng buto, mas kumaw konti ang mga bagyong nakikita nila. Hindi na mamalayan, muling nagbago ang kapaligiran. Ang hangin na tumatagos sa buto ay lalong lumakas, humahagupit ng sunod-sunod, dala ang nakakatakot na kakayahang tumunaw. Ngayon, bawat 10 minuto, kailangang dagdagan ni Lin Moyu ng isang patong ang bal-araw ng buto. Ang lakas ng atake ng hangin ay napakatindi. Habang papalalim sila, lalong lumalakas ang hangin na tumatagos sa buto. Habang papalalim sila, ang lakas ng atake ng hangin ay nagiging napakatindi. Patuloy pa ring lumalakas ang hangin na tumatagos sa buto. Kung walang proteksyon ng bal-araw ng buto, hindi makakaligtas si Dongfang Zhao dito ng mahigit 1 minuto. Kahit palitan pa ng kabalyo na level 6 na po, hindi rin ito makakatagal ng ilang minuto. Kailangan ng isang manggagamot na walang tigil na gumagamot para makayanan sa ganitong kapaligiran. Hindi lamang malakas ang hangin, kundi pati ang bilang ng mga halimaw dito ay tumaas din ng malaki. Habang nagmamanman ang lehiyon ng mga patay, bigla silang nakaharap ng isang grupo ng mga halimaw. Matapos umabot sa level 6 na po, bawat pag-angat ng isang level, malaki ang itinaas ng attributes. Ang halimaw na level 64, ang lakas sa pakikipaglaban ay hindi bababa sa 3 hanggang 4 na beses na mas malakas kaysa sa halimaw na level 6 na po. Ang elementong pagsabog ng mago ng kalansay ay kailangang umabot ng 30 hanggang 40 beses bago mapatay ang isa. Sa ika-5 araw ng pagpasok sa lugar ng pagtunaw ng buto, muling nakaharap sina Lin Moyu at Dongfang Zhao ng isa pang grupo ng mga halimaw. Ang bilang ng grupong ito ay mahigit 300, ang level ay nasa pagitan ng 64 at 65, mabuti na lang at mabilis na nalinis sila ng lehiyon ng mga patay. Nananatili pa rin ang takot sa puso ni Dongfang Zhao. Mabuti na lang at nandito ka. Kung ibang profesional siguro, tatakbo na lang. Mahinang sumagot si Lin Moyu. Ang mga mataas na antas na propesyonal, mula level 70 pataas, hindi mahirap para sa kanila na puksain ang grupong ito ng mga nabubulok na bangkay. Bukod dito, may kakayahan silang lumipad sa kalawakan ng matagal. Kung hindi nila kaya, maaari silang tumakas anumang oras. Ngunit hindi sumang-ayon si Dongfang Zhao. Paano kung, sa unahan, may mga nabubulok na bangkay na lampas sa level 70? Hindi mapigil ang maging seryoso ng mukha ni Lin Moyu. Ang sinabi ni Dongfang Zhao ay talagang posibleng mangyari. Kung makaharap sila ng halimaw na nabubulok na bangkay na level 70. Paano kung kaya rin nilang lumipad? Nang maisip ang lahat ng posibleng mangyari, naramdaman ni Lin Moyu na kailangan pa ring subukan para malaman. Hindi rin maaaring basta na lang ikumpara ang halimaw na level 70 sa profesional na level 70. Nakaraos na sila hanggang dito, paano sila hihinto? Tulad ng kasabihan, kapag dumating ang sundalo, haharangge ng general, kapag dumating ang baha, haharanggan ng lupa. Sa malayo, biglang nagliwanag ang langit at lupa. 2 segundo ang lumipas, narinig nilang dalawa ang isang malakas na kulog.
Nagpakita ng tuwa si Lin Moyo. Bagyo. Agad silang tumakbo patungo sa lugar kung saan nanggaling ang kulog. 2 araw na silang hindi nakakahanap ng bagyo. Habang papalalim sa lugar ng pagtunaw ng buto, mas kumaw-konti ang mga bagyo. Muling lumitaw ang mga kumikinang na kidlat sa langit at lupa, sinundan ng umuugong na kulog. Mukhang malapit lang, pero malayo pala kapag tinakbo. Matagal silang tumakbo bago lumitaw sa kanilang paningin ang isang napakalaking bagyo. Ang bagyong ito ay mas malaki kaysa sa alinmang bagyong nakita nila dati. Ang malakas na hangin ay humahagupit, tumatama sa balaraw ng buto, gumagawa ng kalampag na tunog. Sa gilid ng bagyo, ang lakas ng hangin na tumatagos sa buto ay lalong tumindi. Tinitigan ni Lin Moyo ang bagyo na malapit na. Kailangan lamang niyang maabsorb ang lahat ng kidlat ng muling pagsilang sa bagyong ito, tiyak na makakaangat siya ng lebel. Ang setro ng muling pagsilang ay maayos din ng buo. Itinuro ni Dong Fangjiao ang gitna ng bagyo. Tingnan mo, ano iyon? Sa lupain sa gitna ng bagyo, isang malaking halimaw ang nakatayo roon, mahigit 30 metro ang taas. Ang buong katawan ay naglalabas ng mabahong amoy, parang isang maliit na bundok. May kidlat na bumabagsak sa katawan nito. Ang liwanag ng kidlat ay kumalat sa buong katawan nito, pagkatapos ay inabsorb nito. Talagang ang may boss sa mundo ng pagkabulok. Ngunit, ang boss na ito ay tila medyo kakaiba. Kung si Dong Fangjiao ito, malamang 2 tama lang ay patay na. Sa panahong iyon, gusto ko mang iligtas, hindi ko na magagawa. Sabay-sabay na lumitaw ang leiyon ng mga patay. Matapos umangat sa level 41, nadagdagan muli ang leiyon ng mga patay. Ang espasyo ng pagpapatawag ay tumaas mula 600 patungong 630. Ang bilang ng mga sundalong hawak ng general na necromancer ay tumaas din. 21 grupo ng leiyon ng mga patay, bawat grupo ay may 630 kalansay, mandirigma, mago, mamamana ay pantay na nahati. Sa kabuuan, mayroong 13,230. Daan-daang kalansay na mandirigmang berserker ang sumugod sa unahan, sa wakas ay napigilan ng opens iba ng boss, pinalibutan ito. Sunod-sunod na ginamit ang kakayahan, itinaas ang mga palakol, hamampes pababa. Pulang liwanag ang pumuno sa langit. Kasabay nito, sumabog ang katawan ng boss na parang usok at apoy. Libu-libong matutulis na palaso ang humiwa sa hangin, sa isang iglap ay tumusok sa boss, na para itong tinikang parkupino. Sa 3 pag-atake, hindi mabilang na laman ang sumabog mula sa katawan ng boss. Ang boss na ito ay halatang pinagsama-samang nabubulok na bangkay ng 3 lahi. Nang atakihin, nagsimulang magkawatak-watak ang katawan nito. Nagpakawala ng kakaibang ungol ang boss. Ito ang unang beses na narinig ni Lin Moyo ang ungol ng halimaw sa mundo ng pagkabulok. Ang mababa at paos na boses ay nagparamdam sa mga tao ng bigat at hirap. Sa gitna ng ungol, na-activate ang kakayahan ng boss. Kusang pinasabog nito ang isang malaking piraso ng bulok na laman. Ang bulok na laman ay may dalang malakas na puwersa, tumama sa mga kalansay na mandirigmang berserker. Sunod-sunod na napatalsik ang mga kalansay na mandirigmang berserker. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Lin Moyo. Ang mga piraso ng bulok na laman na ito ay may dalang napakalakas na laso ng nabubulok na bangkay. Bukod dito, ang laso na ito, na sadyang madaling makahawa, ay kumalat pa sa ibang mga kalansay. Ginamit ng general na necromancer ang kakayahan, ngunit hindi nito maalis ang laso ng nabubulok na bangkay. Sa gitna ng labanan, walang oras para mag-isip ng dahilan. Agad na nag-utos si Lin Moyo, ang mga kalansay na natama ng laso ng nabubulok na bangkay ang pumalibot sa boss. Ang mga natitirang kalansay na mandirigmang berserker ay umatras palayo. Hindi bababa sa 100 kalansay na mandirigmang berserker ang natama ng lason. Gamit sila, sapat na para palibutan ang boss. Tutal, sa labas ng palibot, mayroon pang mga mago ng kalansay at banal na mamamana ng kalansay na walang tigil na umaatake. Matapos ma-activate ang kakayahan, lumiit ng malaki ang katawan ng boss. Hami na rin ang lakas nito. Kumpara sa boss sa walang hanggang larangan, ang boss sa harap niya, maliban sa laso ng nabubulok na bangkay na nakakasakit ng ulo, ay walang kwenta sa ibang aspeto. Nagpatuloy ang elementong pagsabog. Walang tigil ang ugong ng pagsabog. Sumabog ang laman sa katawan ng boss, unti-unting lumiit ang katawan nito. Walang tigil ang atake ng mga kalansay na mandirigmang berserker at mga mamamana. Wala pang 1 minuto, sa ilalim ng makapal na alo ng pag-atake, ganap nang nawasak ang boss. Hindi talaga namatay ang boss, nawasak lamang.
Hula niya, pagkaraan ng ilang panahon, mabubuhay itong muli. Hindi na nagulat si Lin Moyo. Pagpasok sa mundo ng pagkabulok, hindi pa siya talaga nakapatay ng isang halimaw. Marahil dapat sabihin na wala siyang kakayahang pumatay ng anumang halimaw sa mundo ng pagkabulok, kaya lamang niyang wasakin sila. Hindi alam ni Lin Moyo ang eksaktong dahilan. Ngayon, ang nagpapasakit sa kanyang ulo ay ang daan-daang kalansay na mandirigmang berserker na nataman ng laso ng nabubulok na bangkay 472 na kalansay na mandirigmang berserker. Patuloy silang nasusugatan. Ang laso ng nabubulok na bangkay ng boss ay napakalakas, bawat segundo ay nagdudulot ng hindi maliit na pinsala. Kung walang talentong komprehensibo at pagkakaugnay, lahat ng summon ay makakatanggap ng pinsala. Bukod dito, kailangan pang gamutin ng general na necromancer. Kung hindi, ang mga kalansay na mandirigmang berserker na ito ay hindi makakatagal ng 2 minuto. Bumalik si Dongfang Jiao, naramdaman din niyang may mali. Mahinahon siyang nagtanong, hindi maalis ang laso ng nabubulok na bangkay? Umiling si Lin Moyo. Masyadong mataas ang level ng laso ng nabubulok na bangkay ng boss, hindi maalis. Kung gayon, problema ito. Naging seryoso ang mukha ni Dongfang Jiao. Kung hindi maalis ang laso ng nabubulok na bangkay, mananatili ito magpakailanman hanggang sa mamatay ang target bago ito mawala. Bukod dito, mayroon pa itong katangian na nakakahawa, napakasakit sa ulo. Alam din ito ni Lin Moyo, nasubukan na niya ito dati. Dahil sa laso ng nabubulok na bangkay, wala siyang paraan ngayon para ipabalik ang 472 na kalansay na mandirigmang berserker sa espasyo. Hindi rin niya maaaring hayaang madikit ang ibang mga kalansay sa kanila. Kahit siya mismo ay hindi maaaring lumapit. Ang mga kalansay na ito, bagaman ang talentong komprehensibo at pagkakaugnay ay nakatulong para hindi sila mamatay agad, nagdulot din ito ng pagbabahagi ng pinsala sa ibang miyembro ng lehiyon ng mga patay kasama nila. Sa wakas, napagtanto niya kung gaano kahirap kalabanin ang laso ng nabubulok na bangkay. Nagawa nitong gawing kahinaan ang kanyang kalamangan. Nag-aalalang nagtanong si Dongfang Jiao, ano ang gagawin natin ngayon? Huminga ng malalim si Lin Moyo. Mamaya na natin pag-usapan iyan. Pupunta muna ako sa Bagyo. Lumayo ka muna sa kanila. Pagkasabi nito, binuksan ni Lin Moyo ang mga pakpak ng kidlat, naging isang sinag ng liwanag, at lumipad papasok. Sa mga ulap ng bagyo,